iniisip mo na puro Kyoto, Tokyo lang ang merong Old Japan vibes, nagkakamali ka. May isang lugar dito sa Nagano na parang time machine, where every street tells a story. Welcome to Naraizuku. Pero sadly, hindi lahat ng travelers na pupuntahan to. Nakakaligtaan ang puntahan to. Napakatahimik na lugar dito sa Nagano. Mas madalas kasi nilang puntahan yung mga famous spots dito sa Japan. At nakakaligtaan puntahan ang tahimik na lugar dito sa Nagano. Noong Edo period, bahagi ang Naraizuku ng Nakasendo. Isang historical trade mula Kyoto hanggang Edo na ngayong modern days is Tokyo na. Dito nagpapahinga ang mga merchant, mga samurai, at travelers pagkatapos nila maglakbay from Kyoto to Edo or yung Tokyo. Ayan, papasok tayo sa isa sa mga residence dito sa Naraizuku. Ayan. Ayan, ito yung mga lutuan nila nung Edo period. Ayan. Actually, up to now, ganito pa rin yung mga bahay sa province. Ewan ko lang sa Tokyo, medyo modern na. Ang aliwalas, ang sarap, ang bango ng kahoy. At ang ganda, grabe. Ayan, hanggang dito na lang siya. Try natin kung merong second floor.
Grabe yung sink nila. Parang yung sa province din before. Naalala ko sa Nueva Ecija kasi yung province ng lola ko. So, yung walang ref, pero malamig yung tubig nasa banga. Yung ganun. Tapos, dun kuha ng tubig. Parang ganito. Galing. Preserve pa nila. Ayan. Tapos, ito parang parking ata to. Siguro mga karawahe nila. Up to now, ganito pa rin ang mga Obento style dito sa Japan, yung ganyan. Ay, grabe, oh. Ganda. Let's go upstairs. Medyo matarik. Talagang lahat, puro tatami. Ayan yung flooring. Actually, laki na ng ganitong bahay, ha? Ayan yung pera ng mga Hapon dati. Diba? Parang wala naman din pinagbago. May ganyan pa rin sila. Talaga mga pilak yan. Ang laki, oh. Ayan yung bahay na pinasok natin kanina. Dito meron ding mga lacquerware craftsmanship. Traditional na gawaing kamay na pwede mong bilhin para maging souvenir. Ayan. Ayan, syempre hindi kompleto ang trip kung walang food trip. Ito yung Mitarashi Dango. Pinili ko yung matamis. Sarap. Sarap. Tara, punta na tayo sa Hashi. Sarap.
Usually open to hanggang 5 p.m. Kasi medyo madilim na dito. Mahaba pa yan hanggang doon sa dulo. Meron dong temple. Pero hindi na tayo nakapunta kasi it's already closed. Punta na lang tayo dun sa Kiso Ohashi Bridge. Grabe, ang ganda. Sarap ng simoy ng hangin. Saka, ang ganda. Ano na rito. Punta na tayo dun sa bridge. Alam mo yung parang merong lalabas na samurai. Habang naglalakad ka. Ang ganda. Alam mo yung para ka nasa pelikula. Lalo na yung favorite ko na para ka ngayon nandun sa movie ni Rurouni Kenshin. Ayun. Ayun yung vibes. Parang kasama, parang nandito lang siya. Ang ganda. Lalo na yung dito sa spot na to. Grabe, ang ganda. Ayan. Yung parang perfect shot, oh. Kiso Ohashi Bridge, isa sa pinakamagandang wooden bridge dito sa Japan. Ayan, ganda! Grabe, yung step niya, sobrang liliit lang ng baitang. Parang pwede rin dito yung mga cards. Ganun. Mga ganyan lang yung step. Ayan, bawal daw hawakan kasi medyo matagal na tong bridge na to. So, delikado yung handrail niya. Ang ganda. Sobrang ganda. Ang ganda pa ng view. Perfect. Wala pa masyadong tao.
Tingnan mo naman yung kanal ng Japan. Sobrang linis. Sa maliit na bayan na to, talagang matututunan mo na minsan sa tahimik na lugar ka talaga makakakuha ng maraming memories. Kaya ang Naraijuku, wag ninyong kakaligtaan pumunta if ever magawi kayo dito sa Nagano. Naraijuku isn't just a stop. It's a living museum. This is Ayumi J sharing insights and stories. Let's explore more about Japan together.